Thank you, Jesus, for what you've done today, for what you've done last Sunday. Thank you so much, Lord Jesus. No, ganun ang presensya ng Diyos. It's a wind. No, na pag dumaan, minsan sakto lang, minsan malakas-lakas, minsan akala mo hindi mo maramdaman, but still, andyan ang wind. No, andyan ang hangin. And thank you so much, Lord Jesus. We welcome everyone, our visitors, in the most precious name of Jesus. No, at sa ating lahat, no, na Lord, thank you for giving us always the good health. No, your guidance na kami maraming hinarap within this week, but thank you sa pag-alalay mo sa amin that we are here today in church. No, Sister Owie, she's now flying, ano? Mamaya ang kanyang dating, alas 5. No? Grabe, isang linggo, Australia. Parang nag-ano lang, no? Ibang klase. No, at Lord, be with them, keep them safe, na makabalik ng maayos for the protection of Jesus. At saka si Brother Arnold, tomorrow ang biyahe mo, brother. Jesus be with you. No, hindi madali, no, yung malayo sa mga pamilya natin. But maraming circumstances bakit nagkaganon. But thank you, Lord, for not giving up on us. Thank you, Jesus. We say praise the Lord. Thank you, Jesus. Ano pa ba yung mga outreach natin? Patuloy na sinasamahan at iniingatan ni Jesus yung mga tao na patuloy na uma-attend. Lord, always be with them. No, yung mga kapatiran natin na sumasama sa gawain, patuloy na samahan din ni Jesus. Let's open our Bible in the book of Genesis chapter 28. Genesis chapter 28 verse 15. Thank you, Lord, na dumaan ang napakalakas na lindol. We're all safe. Thank you, Lord Jesus. We praise you, Lord, pati sa inaasahang tsunami. Thank you, Jesus. No, dahil imagine, andyan lang yan. Sako pa rin naman tayo ng mundo. But thank you, Lord, na ini-spare mo kami. Dahil ang sabi ng P-Bolks natin, ang ano pa tong isa, no, na anytime pag nangyari yan, at least intensity or magnitude 7, expected na yon. No, 1,000 ang pwedeng mamatay dito sa atin. But thank you, Lord, na laging inalalayan mo kami. No? Chapter 28, verse 10. And Jacob went out from Beersheba and went toward Haran. No, yung lugar na pinuntahan ni Abraham. No, pati nung time niya. No, na umalis siya ng Ur. No, diyan nagsettled si Abraham, no, sa Haran. And he lighted upon a certain place, no, na natili, bumaba siya doon, na tumambay muna siya, and tarried there all night, because the sun was set, and he took of the stones of that place, and put them for his pillows, and lay down in that place to sleep. Hindi pa uso yung Euratics, hindi pa uso yung mga Salem, hindi pa uso yung mga memory foam, no? Lahat na lang ng klase ng foam na imbento na, may charcoal, may bamboo, may kung ano na lang klase. Tapos kahit napakamahal na yung una na inigaan mo, hindi ka pa rin makatulog. No? Dahil hindi kayang solusyonan ng mahal na kumot, mahal na unan, mahal na foam, ang sound mind. No? It's only our God. Thank you, Jesus. So bumaba siya, nanatili siya doon, kumuha siya ng bato. No, stones ang sabi dyan, pero bato lang yan. Isang bato lang ang kanyang kinuha. Tapos, pagkatapos niya kumuha ng bato, nilagyan niya, tinupi-tupi niya yung kanyang mga damit, pantalon, or robe niya. Tapos pinatong sa bato, tsaka para mag-relax ang kanyang ulo. Ganun lang dati ang style ng tulugan. At si Jacob, sanay na sanay dyan dahil siya ay isang shepherd boy. No, pag andun siya sa ilang, pag andun siya sa wilderness, andun siya sa nag-aalaga ng mga tupa, huwag kang maghanap ng komportabling buhay.
Dahil hindi mo yan makikita pag doon ka sa wild. Pag andoon ka nag-aalaga ng mga tupa, hindi mo pwedeng dalhin ang electric fan mo, hindi mo pwedeng dalhin ang aircon mo. No, nakagaya ngayon, pag nainitan ka, mayroon kang electric fan sa liig. No, portable. Ay, ang init. No, nung panahon nila, walang ganyan-ganyan. No, talagang matuto ka, no, kung ano ang sitwasyon, ikaw ang mag-adjust, ikaw ang mag-adapt sa sitwasyon, hindi ang sitwasyon ang mag-adapt sa atin. And he dreamed, siya na naginip, and behold, a ladder. Anong pinagkaiba ng stairs sa ladder? No. May ladder tayo dyan. Anytime, pwede nating dalhin kung saan-saan. O bigyan mo ako ng ladder. No, ayan, marami tayong hagdanan dyan. No, kung saan-saan, pwede mo yung dalhin. No, ladder, akyatan, no, baba, taas, depende kung saan mo gusto. Set up on the earth, and the top of it reached to heaven. No, yung dulo, abot hanggang langit, and behold, the angels of God ascending and descending on it. No, akyat baba yung anghel ng Diyos. But before that, shall we pray, Lord, again, we are so thankful for giving us this day. Thank you, Lord Jesus, for the healing that you've given us each day. Thank you for the breath of life, for the oxygen, for your provisions. Lord, sa lahat ng mga needs namin, na andyan ka para sagutin ang lahat ng ito, Lord Jesus. And Lord, thank you for all your guidance, your protection each day. Lord, thank you always. We are so thankful for the anointing of your word, for your presence, Lord Jesus. Thank you so much, Lord. Be with us this morning, today. Help us, Lord, to understand your words na ito ay aming ma-absorb at magamit sa aming buhay. Lord, again, we thank you with all humility in Jesus' name. Amen. No. Verse 13, and behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham thy father and the God of Isaac, and the land where thou liest, to thee will I give it unto thy seed. Ang Diyos maraming paraan kung saan niya tayo pwedeng kausapin. No, hindi niya problema kung paano tayo kausapin. No, kahit tulog ka, pwede ka niyang kausapin. Kahit patay ka, pwede ka niyang kausapin. No, kahit anuman ang sitwasyon mo, may problema o wala, may bagyo, kalmado, lahat, maraming ways ang Diyos na pwede tayong kausapin. May vision, by dreams, lahat. And this time, si Jacob, kinakausap niya by a dream. Because during their time, wala pa mang Biblia na kagaya natin sa ngayon. Na mayroon tayong basihan kung ano ang kanyang mga salita na gusto niyang sabihin sa atin. No, napakakambal ng Biblia na lahat ng questions natin, andito na yung sagot. Tapos, pag sa dreams ka palagi nakabase, pwede kang madiskaril, pwede kang ma-divert, pwede kang, no, why? We have the Bible right now. No, na pwede nating basihan. So, ang sabi ng Diyos kay Jacob, sabi niya, ako ang Panginoon mong Diyos, no, ni Abraham, iyong tatay, the God of Isaac, ang Diyos ni Isaac. No, yung lupa kung saan ka no, nakahiga, nakahimlay, nakahiga, nagpapahinga. No, today will I give it. Ibibigay ko yan sa iyo and sa iyong mga bunga, sa iyong mga anak, sa iyong angkan, and thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, no, sa kanluran, to the east, silangan, to the north, sa hilaga, tama ba? And to the south, sa timog, and in thee, at sa iyo, no, and in thy seed shall all the families of the earth be blessed. No, at sa iyong mga bunga, lahat ng pamilya sa mundong ito sila ay mabibiyayaan din. Pero what happened right now sa Israel, no, halos lahat ng mundo kine-curse ang Israel. No, pag sinabing napakahudyo mo. No, nabutan mo 'yon? No, naririnig namin 'yan, sinasabihan kami niyan ng lola namin. No, mano. Alam ni mama 'yan. Yung lola namin na taga Masbate. No, hudyo ka talaga. No, ibig sabihin, nung tigas ng ulo mo, ganito ka talaga. No, pero no, kaya sa ngayon, ang dami ng sumubok
Sa panahon pa ni Nebuchadnezzar, sa panahon ng mga Assyrians, sa panahon ng Greeks, sa panahon ng mga Romans, panahon ni Hitler, hanggang sa time natin ngayon, mga Arabo, mga Palestino. No? Ano ang sabi ng Diyos? Lahat ng pamilya mabibless sa mundong ito sa pamamagitan nyo. Pero anong nangyayari sa ngayon? All these people were trying to destroy, annihilate all the Jews on the earth. No? Napaka-opposite, ano? Pero ito, klaro ang sinabi ng Biblia, and Lord, we are so thankful because kami ay naniniwala sa mga Hudyo and we are friends with them. No? Kahit di natin sila kakilala, pero ang ating pag-iisip, Lord, kampi kami sa Hudyo. No? Dahil pag di tayo kumampi, curse ang abutin natin. Di bali nang makipag-akaibigan sa kanila. And behold, I am with thee. Ito ang pangako ng Diyos. I am with thee and will keep thee in all places whither thou goest. No, sasamahan kita, iingatan kita sa lahat ng lugar saan ka man mapunta, and will bring thee again into this land. Ibabalik kita ulit sa lugar na ito, sa lupang ito, for I will not leave thee. Hindi kita iiwanan until I have done that which I have spoken to thee of. Hanggat hindi ko natatapos ang aking obligasyon, ang aking responsibility sa iyo, ang aking pangako sa iyo, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan, sasamahan kita. At ang nangako nito, walang iba kung hindi ang Diyos mismo. At ano ang pangako sa atin ng Diyos, mga kapatid? I will be with you always until the end of the world, hanggang ang pagdating ng rapture, hanggat hindi natatapos ang plano ng Diyos sa grace dispensation na isasama niya tayo sa rapture, hindi tayo iiwanan at pababayaan ng Diyos natin, mga kapatid. Until the rapture, sasamahan tayo ng Diyos natin. No, and remember, ito ay pangako ng Diyos kay Jacob. No, imagine, pangakoan ka ng Diyos. Sino ka? No? Sino tayo? Ano tayo? Para sabihin sa iyo ng Diyos, nangangako ako sa iyo. No, yung mga bagay na ito, ibibigay ko, tutuparin ko, iingatan kita, aalagaan kita, hindi kita pababayaan. Sino tayo? No, para gawin niya yan sa atin. Ang pinangako niya kay Jacob, okay, lahat ng bansa ibibless pagkaibigan mo. No? Pero anong pangako sa atin ng Diyos? No, hindi lang lupa. Hindi lang yung pangalan natin. Ano ang sinabi niya? Okay, time will come. Ako mismo titira sa inyong mga puso. No? Kung sa pangako lang, mga kapatid, thank you, Jesus. No, kung sa pangako lang, sinong may mas the best na pangako? Si Jacob o tayo? Tayo! No? Hindi si Jacob. Dahil lahat ng pangako ng Diyos kay Jacob, yung lupa na yan, sa iyo na yan. No. Ilang hektarya ba yung lupa natin sa ngayon? Sa mayroon dyan. No, pag tayo namatay, lahat yan iwan natin. Pero ang Holy Ghost na ibinigay sa atin ng Diyos, mamatay man tayo, ito pa rin ang magdadala sa atin sa rapture, mga kapatid. No, at yun ay mangyayari when the rapture comes. At yung bagay, wala kang kamuang-muang, sarap lang ng tulog mo, tapos bigyan ka ng Diyos ng vision, bigyan ka ng Diyos, kausapin ka niya at sasabihin sa iyo, no, sa'yo na yan lahat. No, kasi wala akong mapagbigyan. No? Pagising ni Jacob, and Jacob awake out of his sleep, because yung lugar na kanyang tinambayan, ayun din ang lugar na kung saan itinayo ni Abraham ang altar doon sa Bethel. No. And Jacob awake up of his sleep, and he said, surely the Lord is in this place, and I knew it not. Pagising niya, hindi ito haka-haka. Talagang napakaklaro na yun ang sinabi sa akin ng Diyos. No? Andito ang Diyos sa lugar na ito at hindi ko alam. Sabi niya, hindi ako aware na andito siya. No? Lugar pala niya ito. Aware ba tayo na ang lugar na ito ay andito ang Diyos? No. This is where, kung saan ang presensya ng Diyos ay nandito. And we must be aware of it. At kailangan aware tayo na yung lugar na ito, this is the place kung saan kinakausap tayo ng Diyos. No, na kung saan ang vision, ang dreams, andito binibigay ng Diyos sa atin, mga kapatid. No, I knew it not, hindi ko alam, and he was afraid, natakot siya and said, how dreadful is this place, there is none other but the house of God. No, yung Bethel.
And this is the gate of heaven. No, kasi nakita niya, ito ay pintuan. No, sabi niya, nandito yung hagdanan eh. No, akyat baba. So sabi niya, ito yung gate, nandito ang pintuan, nandito ang presensya ng Diyos. Eh, saan tayo nakakakonek sa Diyos, mga kapatid? Dito sa church natin. Every time we come into this place, this is the house of God. Every time may needs tayo, may sasabihin ng Diyos, saan niya pinapadaan? Dito sa lugar na ito. No, this is where the ladder is. No, dito natin makikita, mga kapatid. And Jacob rose up early in the morning. Maaga pa, nagising na siya. No, kita mo, ano? Pag ang tao masipag, laging maaga ang gising. Hindi yung maaga na natutulog. No? Umagang-umaga. Sila yan, makikita mo dyan. No? And took the stone that he had put for his pillows and set it up for a pillar and poured oil upon the top of it. He anointed that place. No, and he called the name of that place Bethel, but the name of that city was called Luz at the first. The title of our preaching, mga kapatid, God will never give up on you. No, God will never give up on you. No. Sino si Jacob para pangakuan ng Diyos? No. Ano ibig sabihin ng Jacob? No. O sino nang sawa sa buhay dito? No. Sino nang ayaw magsimba next Sunday? No, ayaw nang magpakita dito sa church. No, sino yung may plano ng ganyan? O siyempre wala naman tataas ang kamay. No? No. O sino yung may mga tampo, sino yung sawa na sa buhay, sawa na sa trabaho, sawa na sa kalusugan? O sino? No, siyempre walang aamin. Pero kung mayroon man tayong ganong klaseng pakiramdam, never give up. No. And giving up is not an option. No, we must continue to believe our God. Again, Jacob, ano ibig sabihin ng Jacob? Jacob, a heel catcher. No, nung pinanganak siya, ayaw niyang pumayag na mauna si Iso. No, kaya nakahawak na siya doon sa dito sa sakong ni Iso. Deceiver, no, manluloko, supplanter. Ano si supplanter? Mang-aagaw. No? Anong inagaw niya? Inagaw niya yung birthright. No? Mayroon siyang Leah, mayroon siyang Rachel, mayroon siyang dalawa pa dyan. No? No? Lahat kanyang inagaw. Yung pag-aari ni Laban, inagaw niya rin. No? Very crafty. No? Very napakatuso. Smart, resourceful, resilient. No, hindi mo basta-basta ma-discourage si Jacob. 7 years? Akala ko after 7 years makukuha ako na yung mapapangasawa ko. No? Another 7 years daw ulit. Ang tagal nun. Yung dito sa atin, wala pang 1 linggo ng ligaw, umayaw na. No? Oras lang, Sister Telma. No? Ilang oras pa lang ng ligaw, nasabihan lang, sinubukan lang konti, umayaw na. No, walang pasensya. No. But this time, bago niya makuha sa Rachel, abuting kan 20 years. No. At saka si Jacob nag-asawa at the age of 77. Just imagine that. No, ganon ang kanilang nung time na yon, at the age of 77. Ngayon, 77, hinahanda mo na yung kabaong mo. No? No. No, St. Peter, thank you for my hair and makeup. No. Yung sponsor mo, St. Peter. No. Kaya sa mahilig mag-makeup dyan, yung design ng buhok, the more kayo na nagme-makeup, mabuti Lord, wala sa amin dito. Because gawain lang ni Jezebel ang pag-makeup. No, hindi tayo. No, at lagi kang nagme-makeup, yan ang sponsor mo. No. Pag namatay ka, konti na lang ang formalin. No, dahil sanay ka na. No, but during that time, no, si Jacob, no, very crafty, he was cunning, he was a trickster. No, he was a cheater, no, sinungaling, manluloko, traidor. He was a defrauder. No, kung sa time natin sa ngayon, siguro, no, ang number 1 si Jacob na scammer. No, tapos sigurado ang kanyang kaso large-scale estafa.
No? Sa tindi ng kanyang, no? Ano? But the question is, sa lahat ng kanyang ugali na napakapangit na hindi natin magustuhan na kapwa natin tao, ang Diyos nangako pa sa kanya. No? Why? Hindi dahil sa magaling si Jacob, but because God was bounded to His word. And because God is married to His word. No? Ginawa niya ito dahil hindi sa pangako niya doon, pero nakapangako siya kay Abraham, nakapangako siya kay Isaac, nakapangako siya sa kay Jacob. And this time, lumabas na si Jacob, ganito ang klase ng ugali. No? Traidor, supplanter, cheater, deceiver, lahat. Puro negative na klase ng ugali. Pero lahat ng negative niya, when he found God, nung kinausap na siya ng Diyos, nag-transform siya na lahat ng negative naging positive. At lahat ng naging positive niya, yun ngayon ang kanyang sinabuhay, yun ang kanyang everyday na pagbabago ng kanyang buhay, yung dating tigasin, yung dating, yung pagiging matigas niya, ngayon tumaas ang kanyang pananampalataya, yung kanyang faith sa Diyos. And this time, just imagine, pangakuan ka ng Diyos, sa ganitong klase mong umagali, kitang-kita that the Lord hindi nag-give up ang Diyos sa kanya. Ibig sabihin, kahit pala pangit ang ugali natin, ang Diyos ayaw pa rin mag-give up. No? As long as gusto nating maglingkod sa Diyos, God will never give up on us. No? Ang Diyos, hindi talaga siya mag-give up. No? Kahit lahat ng tampo mo, lahat ng sama ng loob mo, God will never give up on us. No? As long as you are decided to follow and willing to serve our God. Tayo ng mga anak, nakita ba natin yung pagsisikap ng ating mga magulang? No? Tayo dati naging anak, ngayon may anak ka na, ngayon may apo ka na. No? Nakita natin yan, hindi natin masukat kung gaano katibay ang ating mga magulang sa pagpapalaki sa atin. Napag-aral tayo ng mga anak. Hindi natin alam kung paano nila nakayanan yung issue ng buhay para tayo lumaki ng ganito. Majority sa atin, hindi naman ekta-ektarya ang lupa na pag-aari. Majority sa atin, makakain ka sa araw-araw, makapunta ka sa school, minsan walang baon, minsan mayroon, makakain ka, makakape, sulit na yon. Pero ang magulang natin, iniraos tayo. No? Yes, they are not perfect. No? Walang perfectong magulang, pero alam natin na sila ay nagsikap. Para palakihin tayo ng tama hanggat sa makarating tayo sa stage na ito. And we will only understand na wala sa magulang natin ang vocabulary na nagsasabi na ayaw na nila. Give up na sila. Wala sa magulang natin yan. Dahil kung nung time na pinapalaki tayo, na-give up na sila, ayaw ko na, surrender na kami. Ano mangyayari sa atin? Isa pa lang, surrender ka na. Dalawa, mabubuang ka na. Pag pangatlo, tuluyan ka ng nasisiraan. Yung iba, 10, 12, 16. Imaginein mo yan. But they are not giving up. Napakahirap. Kahit gaano kahirap, may sakit, may problema, gutom, giving up is not an option for our parents. That is why tayo ng mga anak, ngayon na tayo malaki na, ngayon nga'y malaki ka na, nais mo maging malaya. Hindi man sila payag, wala silang magagawa. Nais mong maging malaya. Yung anak na kanta na yan, hindi, almost mga 80 countries. Yan. Tawag doon? Tinranslate nila into their language. Kinanta yung anak na yan by Freddie Aguilar. But again, mga kapatid, ngayon na pinalaki na tayo ng ganito,
we must never use the power of our tongue, no, sa ating mga magulang. No. Ibig kong sabihin, dahil ngayon kaya na natin, may trabaho ka na, may kita ka na, kung sa palagay mo parang kaya mo na ang buhay mo, at kaya na natin silang sagutin, no, please, be careful. No? And we must consider our ways. No? Why? Kung itong bibig na ito, gamitin lang naman natin para bigyan natin ng sama ng loob ang ating magulang, i-consider muna natin yung ating, no? Why? Sila ang nagturo sa atin para tayo marunong magsalita. No? Tapos yung power ng bibig natin, ito ang gamitin natin na makasagot sa ating magulang, parang tayo pa ang mas akala mo parang sino tayo. Again, wag naman. No, dahil ang mga magulang natin, di natin alam kung ano ang kanilang mga inabot, no, para lang makarating tayo sa puntong ito, no, pagdating sa pagtitiis, sa sakripisyo, no, walang katulad ang ating mga magulang. No? Ang taong walang pagmamahal, ang daling mag-give up. No? Ang daling bumigay, pag ang tao hindi seryoso sa isang relasyon, madali lang siyang mag-give up. No? Madaling bumigay, madaling mag-give up. Yung taong walang pagmamahal, madaling bumigay sa isyu ng buhay. No? Pag ang bata laging pampered, laging comfort, malaki ang tsansa na paglaki niyan, reklamador. No? Ganun ang pwedeng mangyari. Reklamador. Why? Walang pinagdaanang mahirap sa buhay. Walang training, walang disiplina. No, madaling mag-give up sa mga issue ng buhay. No? Sabi nga nila, ang bata, pag nakaranas ng hirap sa buhay, mataas ang percentage na yun ang umaasenso sa buhay. Yung mga kabataan. No, sa mga kabataan natin, face the challenges of life. No, sa mga kabataan, yung issue ng buhay ninyo ngayon, harapin ninyo yan. With all the courage, with all honesty, with all the faith and trust in Jesus Christ. No, you are so privileged na mga kabataan. No, nasa edad ninyo, andito na kayo sa church. Ano, pag sinabi natin kabataan, ano to, young people, hanggang 40? Hanggang 40. Brother, may mister, may asawa na ako, sige lang. No. You are so privileged na kayo ay nakarating na sa church. You are already guided by the Word of God, guided by the church. No. Why? Lesser ang mistakes na pwede ninyong makomit, pwede ninyong pagdaanan, pwede ninyong magawa dahil nasa church na kayo. No, hindi kagaya nung time namin. No. Na malaki na kami nung nakapunta sa church. No? Ang buhay ay balang-balang. No? Sa mga Ilonggo, ang buhay gaduroy lang. Alam mo yung gabalang-balang? No, para kang lasing. No, hindi mo alam kung saan ka patungo. No? No? Dati sa Bacolod, may nakasabayan kami niyan, lasing. Dalawa silang magkumpare. Pare, uwi na tayo. O sige pare, yung isa may bisikleta. Ay talaga namang. Pag akyat niya ng bisikleta, bawat sipa, tumba. Boom! No, pre, bangon. Bangon na naman. Tawa kami ng tao. Hindi niya talaga mapaikot yung gulong kasi bawat sipa sa kalasingan. No? Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. No? Sa Ilonggo niyan, parang gabalang-balang, gaduroy. No? Kung ano lang ang nasa isip, pwedeng gawin. No? Sige, gawin mo lang. No? Dahil wala pa ang Word of God. No, na siyang nagagabay sa atin. But God is so good, God is so graceful, God is so merciful, that He never gave up on us. No, sa panahon na wala pa tayo, marami sa atin wala pa sa church. Sa mga panahon na yon, God hindi nag-give up ang Diyos at lahat ng klase ng tawag, pakiramdam, paramdam sa atin, ginawa niya para lamang tayo makapunta sa lugar na ito, mga kapatid. No? If God is not giving up on us, then huwag tayong mag-give up sa Diyos. No? Sa lahat ng takbo ng buhay natin, problema, issue, sitwasyon, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. So anong pwede natin gawin? Huwag din tayong mag-give up.
No, magpatuloy lang tayo. Brother, ang hirap ng buhay. Nahirapan na akong pumunta sa church. Ay, mas mahirap ang buhay pag hindi ka na pupunta sa church. Ano? Yan ang katotohanan. Mas mahirap yung buhay na wala ka sa Diyos, wala ka sa church. No, mas maraming trials, mas maraming troubles. Pero kahit may trials, may troubles, dahil patuloy tayo na naglilingkod sa Diyos, God is not giving up on us, kaya tayo may buhay pa. No? For us to be strong, no, hindi naman tayo, no, huwag tayong mag-give up. Dahil ang problema, ang trials ng buhay natin, lahat ng yan ay para maging matibay tayo. No? Mayroon ka bang nakita na lumaki ang muscle na hindi naman nagbubuhat ng weights? No? Alam ba? Tapos, injection, mga Synthol, no, Sister Ning, no? Yung iba mag-i-inject ng Synthol, pag yun, wow! No, ang laki-laki ng muscle, yung pala lahat yun, mga oil na sinaksak dyan, na time will come, magiging cancerous, magiging, no, why? No, mga issues, mga troubles ng buhay natin, lahat ng yan, mga weights yan, pampabigat, para magkaroon ng muscle ang ating paglilingkod sa Diyos. No, para lalo tayong maging matibay. No, walang lumalaki ang muscle na walang bigat na binubuhat. No, kailangan mayroon. Hindi tayo lalago sa Diyos na wala tayong dinadanas, no, ng mga sitwasyon na dapat harapin. No, hindi nag-give up si Jesus sa atin. Kung saan man tayo, sa opisina, sa school, sa trabaho, no, kahit na sa kulungan, hindi nagsawa ang Diyos na hanapin tayo. No, dahil pinatunayan ni Jesus yan sa cross na hindi siya nag-give up sa atin. The ultimate. No, hindi nag-give up ang Diyos. The moment na bigyan ka ng Diyos ng Holy Ghost, binigyan niya tayo ng Holy Ghost, we are baptized in His name, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, no, at pinatunayan ni Jesus yan doon sa cross. No, kaya huwag tayong mag-give up. No, never give up. No? God is perfect, we are not perfect. No? God is holy, we are not holy. No, God is righteous, we are not righteous. But still, He never gave up on us para tayo makinabang sa cross na ito. No? Mayroon na bang, sino nang nawalan ng mga bagay-bagay? Naranasan na ba natin mawalan ng mga bagay? No. Pati mahal sa buhay, nawala sa atin eh. Mawalan ka ng cellphone, mawala ka ng kung anumang klaseng mga gamit. No? At hindi madaling hanapin yung bagay na nawawala. It will take a lot of patience. Sa tagal na hindi mo makita ang hinahanap mo, sa init na ng ulo mo, natin, kakahanap ng isang bagay na kailangan mo. At pag ang bibig natin hindi pa na-convert, lahat ng malutong, lahat ng mura, pwedeng lumabas sa bibig na ito. No? Sa mga bagay pa lang na hindi natin mahanap. No? Tapos tatanungin ka pa, saan mo kasi nilagay? Kaya nga hinahanap, hindi ko malaman kung saan ko nilagay. No, di ba tatanungin ka pa, ikaw kasi saan mo ba nilagay? Hindi ko nga, kaya nga hinahanap. Ganon talaga eh. No? But again, tapos ano ang mangyayari mga kapatid? Iisipin mo na lang minsan, pag kulang ka na ng pasensya, sige, hayaan ko na lang. No, yun ang tendency, di ba? Sige, hayaan ko na lang. No, bili na lang ulit ng bago, kahit sayang. Sige lang, kasi hindi talaga makita. Pagod na ako, ayaw ko nang hanapin. No. Pero mabuti na lang ang Diyos natin, mga kapatid, walang kapaguran. No. No. Hinanap pa rin niya tayo. No, thank you, Jesus. We praise the Lord. No. Hindi siya napagod, kakatawag, kakahanap sa atin, kakaparamdam sa atin, mga kapatid. Imagine, no, isang hakbang na lang, umayaw ka na. Tumigil ka na sa paghahanap. Dahil tayo ay napagod, na-discourage, no, naghihingalo na ang tupa dahil gutom, dahil nauhaw, dahil nilalamig na, may sakit spiritually. Tapos,
kung saan isang hakbang mo na lang at makita mo na siya doon sa bangin, no? Sa butas, bigla kapag nagsabi, ayaw ko na, napagod na ako. No? Yung tupa na mamamatay na, anong mangyari? Mamamatay ng tuluyan. No? But take a few steps forward. No, baka ando na. No, baka makuha pa. Nung sa nakaranas na nag-aalaga ng baboy, sino nag-aalaga ng baboy dati? Ay, siyempre, yung taga Manila, wala kayong way dito para mag-alaga ng baboy. Pero sa taga-probinsya, mayroong ang daming lugar na pwedeng pag-alagahan. O, baboy, manok, kalabaw, no, kambing, baka, aso, pusa. No. Lahat tayo somehow nakapag-alaga niyan. No. At sa pag-aalaga natin, mga kapatid, saan tayo nakatutok? No. Nag-aalaga ka ng baboy, nag-aalaga ka ng sisiw, nag-aalaga ka ng aso, nag-aalaga ka ng kabayo, ng kalabaw. Saan ka nakatutok? Hindi doon sa malalakas. Doon ka nakatutok sa alaga mo na may sakit. Sa mga nakaalaga, ganun ang focus nun. No, hindi doon sa maliksi na biik na baboy, hindi ka nakatutok doon. Ang tutok mo doon sa kung sino at ano, saan sa parte ng baboy na yon ang may sakit, doon ka nakatutok. No, doon sa matamlay. Why? Because yung matamlay, yun ang nangangailangan ng mas mahabang atensyon, mas mahabang care, yun ang ginagawa ng tao na nag-aalaga. No? At hindi siya nag-give up hanggat sa hindi lumalakas, no, yung may sakit na yan. Kaya huwag tayong magtaka. And sometimes in our life dito sa church, pag word of God nakatutok sa iyo, leaders nakatutok sa iyo, teachers nakatutok sa iyo, pakiramdam mo sa iyo lahat. No? Be thankful to God. Why? Ibig sabihin, nakafocus ang Diyos sa iyo sa time na yan. No, hindi na tayo pinabayaan and He knows our needs. No, God is not giving up. Why? No, dahil yung may sakit na inaalagaan mo, pag pinabayaan mo, mamamatay talaga yan. Isa laro nga lang namin na pag-aalaga ng manok. Brother Ricky, o Brother Sammy. No? Alaga-alaga lang ng manok. No, pag lumabas na yan sa shell, makikita mo na mayroong lumalabas na maliksi agad. No, lahat ng galaw, no, ganon. Minsan may lumabas na yung paa, Brother Ricky, no, yung paa nakaganon. No, hindi makagalaw. No, nilalamig. Anong gagawin ng mag-aalaga? Anong ginagawa ng mag-aalaga? Minsan ihiwalay, bigyan ng sariling ilaw, ini-incubate para lumago, tapos from time to time, hindi mo kayang kumain. O ito, Brother Roland, ano? O ito, Gerber, Cerelac, ano pa ba? Submerge, di ba? No? Si Brother Roland, masipag yan. No? Imagine mo, mula itlog ng lovebird hanggang lumabas. Sabi ng lovebird, si Brother Roland, o sige, kain na baby. Yung ano. Just imagine that. No, why? Because they need an intensive care. No, kailangan nila ng matinding pag-aalaga. Ang Diyos natin, mga kapatid, we are so thankful to Him na nakapokus siya sa atin, especially when we are sick. No, pag tayo ay may diferensya, no, pag tayo ay nangangailangan, we are so thankful to God na nakapokus siya sa atin. No, kaya wag tayong magtampo sa Diyos. Lord, thank you na nakatutok ka sa akin ngayon. Lord, masakit. Pag may sakit ka, ayaw mong wala kang ganang kumain. Pag may sakit, so anong gagawin? Ayaw mong kumain. Ayaw ko, may sakit ako. Akin na yung kutsara. Akin na. Ayaw mong kumain? Ayaw ko, may sakit. Pipigain ko yung bibig mo. Ano? Ayaw. Akin na yung bibig mo. Mas malaki tong kamao ko kaysa sa bibig mo. No, pagpiga, lunok. Di ba ang sakit? But we have no choice. Dahil yun lang ang way na para tayo ay lumakas. And Lord, we are so thankful dahil akala namin masakit, pero yun ang kailangan namin. No, and we are so thankful and grateful, no, na nakatukok sa amin, nakafocus ka sa amin. No, patamlay-tamlay kami, but Lord, we are so thankful spiritually, no, nakatutok ka lagi sa amin.
No, kaya ang Word of God, may reproof, may correction, may instruction for righteousness and for the perfecting of the saints. No, nung dating nangingisda kami, always excited ang aming mga puso lahat. No, bawat alis namin. No, lagi kaming excited. No, why? Excited kami na makakuha ng marami. No, walang mangingisda na umaalis sa dalampasigan pa lang, wala nang gana. Huwag ka nang tumuloy. No, lahat ng mangingisda, kahit mamimingwit lang, Brother Raymond, di ba? Lahat tayo excited. Pagdating doon sa dagat, lahat kami nahilo. No? Sa laki ng balyan ng alon, pagdating namin sa dalampasigan, may kuha kayo? Wala eh. No, ilong-hilo pa eh. No? Pero pagpunta doon, lahat excited. Makakuha tayo nito, ano tayo. No, ang daming mahuli, maraming isda. No, kahit pamimingwit, ganun. Pero minsan, wala talaga. No. Naranasan namin yan habang nangingisda kami. Malakas yung alon. No. Tapos, unang sama ko, no, sa haba ng lambat, hatakin namin yan. No. Nakaganon ang pwesto namin. Lambat, mayroong malaking tali. Tawag namin doon sa malalaking tali, bahayan. Tapos dito naman sa lambat lang, doon sumasabit yung mga isda. Yan naman ang bahayan, tawag namin. No, nakapwesto ako rito sa may bahayan, sa may mga isda na pwedeng pumasok. No, ang pwesto niya, nakaganong ka. Nakahubad ng damit, nakashort. Imaginin mo, ganong edad, high school, ilang taon sa college. No, kayang-kaya pa ng katawan. Nakahubad ka pa niyan, partida. No? Pero ngayon, nagkakape ka na, nanginginig ka pa. No? Anong klase? No, nagpapainit ka na niyan, pero nanginginig. Anong klaseng katawan? No? Hatakin mga kapatid, nakaganon kami. No, ganon ang ano niyan. No, banat. Habang naghahatak ka, pag wala kang pasensya, you will give up easily. Why? Ang tagal mo nang hinahatak, wala pa rin. Anong gagawin mo? Uuwi ka na? Iwanan mo yung lambat? Dahil ayaw mo na? Dahil walang makuha? No, ayaw, uwi na tayo. No, wala talaga eh. Ano gagawin? Iwanan mo yung lambat mo. Ilang libo ang presyo doon sa mahal ng lambat. No. Pero tuloy lang mga kapatid. No. Sa umpisa, no, tuloy lang, no, never give up, never give up. No. Bawat hatak mo, sige lang. No, why? Kasi bawat hatak mo, ang isip mo, mayroon din to. No, may papasok din dyan. Pero sa tagal na hinahatak mo, wala pa rin . No? Parang no, gusto mo nang bumigay, gusto mo nang mag-give up kasi wala pa rin. No? No, kakahatak mo, wala pa rin. Pero ano ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon na huwag mag-give up? Ano, hindi pa naman dumarating yung dulo. No, nung lambat, hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang rapture. No? We must never give up. Ituloy natin mga kapatid. Dahil hindi pa tapos, wala pang rapture na darating. Habang nag-ahatak nung lambat, kahit malayo pa at makikita mo, malapit na yung dulo . May flag kasi yan . No? Kung walang flag, may ilaw, may boya, para marker, yun yung lambat nyo. Hatak ng hatak. Lord, malapit na . Umiiyak ka, gusto mo nang umiyak . Lord, sayang yung gas, sayang yung pagod namin, yung pagkain. Habang nagbubuhat, naghahatak, Lord, kahit isa man lang, basta malaki. Makabawi man lang. No? Talagang wala kang choice kung hindi manghingi ng tulong sa Diyos. No? At magugulat ka minsan mga kapatid, paghatak, kasi maramdaman namin yan. Paghatak ng lambat, mabigat. Thank you, Lord. No, malaki. Mga kapatid. No. Pero ang isip mo lang, minsan isa lang. Sigurado yon. Isa lang minsan. Papasalamatan mo na ang Diyos. No. Hindi natin, mga kapatid, kailangan ng mga extravagant ng buhay natin. Hindi natin kailangan na miraculous ang mangyari sa buhay natin para makuha natin na pasalamatan ng Diyos natin. No, and simple things in simple ways. No?
Minsan wala na, pero yun, hatak lang ng hatak. Paghatak mo, mayroong isa na naiwan. Lord, thank you. Sapat na ito para sa gas, para sa budget namin sa pagkain, para sa araw na ito, may benta yung isda na ito. Pwede na ito. Dahil yung nakukuha naming mga isda, first class. No? Sipin mo, last Friday, pumunta kami ng Malabon. Per kilo, tanigi, 400 per kilo. Galunggong, doon pa lang, 240 to 20 per kilo. No, just imagine, galunggong yon. Pagdating sa Prisco, 400. Tama ba yan? No, tapos sasabihin nila, galunggong, pagkain ng mahihirap. Ha? Ultimo, sardinas, hindi ka na makabili. No? Pero ganon, mga kapatid, no, yun ang mga kukuha namin nung time na yon. No? Tapos pagdating sa dalampasigan, tumatakbo na ako noon. No, why? Dahil papasok pa sa eskwelahan. Nung pagdating sa eskwelahan, hindi mo mahawakan yung ballpen. Ang hapdi sa kamay. Hindi alam ni mama yan. No, why? Hatakin mo yung lambat, basa. Ang kamay mo, basa. Malakas yung alon. Pag malakas ang alon, yung lambat mo, gumaganon. Yung bangka mo, gumaganyan. Opposite direction. Pag hinatak mo yan, napakahirap hatakin. Pag malakas ang alon, why? Nag-o-opposite direction yung bangka. No? Kaya napakabigat hatakin. Unang sama ko, sige, ako dyan. Lakas ng lubi. Hatak ganun. Kinabukasan, pag pumunta sa eskwelahan, hawak-hawak yung ballpen, hindi mo mahawakan, lahat ito napakahapdi. No, hindi mo maisulat kasi ang hapdi ng kamay ko, hindi ka maka-aper. Kasi ang hapdi. Pero sa tagal mo na pagsama, yung nipis na yan at yung hapdi, naging kalyo na. No, ibig sabihin, huwag kang magreklamo. No, matuto kang masanay. Never give up. No, pag may mahirap, tuloy lang. Huwag kang basta bibitaw. No? Napakahirap. Sa umpisa, ang hirap. Pero during that time, pag nasanay na yung kamay mo, yung dating manipis, kalyo na yan. Yung masakit ang balakang mo, masakit ang balikat mo, ang dibdib mo sa kakahatak, tuhod mo. Pag nasanay ka na, exercise na lang sa iyo yun. But it's not easy. But during that time, meron pang isa. Because marami tayong experience sa buhay. May time, maganda yung panahon, kahit minsan hindi magandang panahon, kailangan bantayan yung bangka. Ayan, paalam lang kay mama, ma, doon ako matutulog sa bangka. May papayag naman si mama. Tulog doon sa bangka. Pagdating sa bangka, doon sa pwesto ng pinaka-proa, pinakaunahan, masarap tulugan yun doon, no, sa mga nagbabangka. Para kang hinihili, sarap ng ganun. At habang nakahiga doon, watching, nakikita mo mga bituin, nakikita mo ang buwan, no, habang nakahiga. Lord, andiyan ka ba? Yun lang, habang nakahiga. Nakahigang ganun. High school age. Lord, andiyan ka ba? Lord, gabayan mo naman ako. No? Ganun lang, kasimple. But God is so good, He never give up. Yung sitwasyon ng buhay natin, hirap man o ano, na akala natin bibigay na tayo, but God is not giving up on us. No, hindi bumitaw ang Diyos natin, mga kapatid. Kung sa palagay natin, tayo ay handa na mag-give up, ang Diyos natin, hindi pa. No, kaya huwag tayong bibitaw. No, patuloy tayong kumapit sa Kanya. Lord, ang hirap. No, mas mahirap pag hindi ka nakakapit sa Kanya. Pag hindi tayo nakakapit sa Kanya, mas mahirap. No, why? Nakapatay na ba tayo? Hindi pa. No. Kung nakapatay ka man, huwag mo lang ikwento. Kami araw-araw, gabi-gabi.
Hindi mabilang yung ipis na napapatay namin dito. No? Sa dami. No, daga. Yan. But why, mga kapatid? No. Si David, murderous. No. Crafty. Tuso rin si David. Ang dami rin kalukuhan sa buhay. But again, God, ang Diyos hindi nag-give up sa kanya. No. Si Pedro, binaliwala siya. Si Paul, mamamatay ng mga saints. Pero hindi nag-give up ang Diyos. Why? Ano ang sabi niya? If my people will bow down, will repent, will acknowledge their sins, ano ang sabi niya? Hindi ako mag-give up. No, I will never give up on them. No, ito mga kapatid, thank you Brother Roman, the prodigal son. No, sa sitwasyon at sa issue na ito, ginawa nung anak sa kanyang tatay. No, alam natin ang kwento na yan. But ni minsan yung tatay hindi nag-give up. No, hindi siya bumitaw, hindi siya bumigay, na yung anak willing na kung ano ang mangyari sa kanyang buhay dahil sa kanyang kalukuhan, willing na siyang mag-give up, willing na siya kung ano ang plano ng kanyang tatay. But again, just like our God, just like Jesus, hindi issue sa Diyos kung 10 beses ka na nagkamali. Hindi issue sa Diyos kung marami ka ng kasalanang nagawa. Hindi issue sa Diyos yan. Ang issue sa Diyos, if you are willing to repent or not. Dahil pag ang tao, andyan pa rin ang repentance, God will never give up. No, sa kalukuhan ni Jacob, sa daming nagawa ni David, no, mga ginamit dito sa Biblia, sa ugali ni Jacob, ang Diyos hindi nag-give up. No, ano ang susi? Repentance. No, ano ang mayroon? Thanksgiving sa puso natin. No, wag nating walain yan mga kapatid. Why? Because the Lord will never give up. Ang Diyos, hindi niya lang tayo mahawakan na kung tayo mismo nag-decide na Lord, ayaw ko na. Pero as long as na gusto mong magpatuloy, gusto nating maglingkod sa church, gusto nating makasama sa rapture, ang Diyos will never give up. No? Tayo lang ang magdidesisyon yan kung ayaw mo na, pero sigurado na as long as marami nang nakaranas sa atin. No? Kahit i-restrict mo, andyan pa rin. Why? Because wala silang planong mag-give up. At hindi basihan na ang tao na restrict, na nagkasala, masama na siya. Why? Kung siya nagkasala, tayo mayroon din. Kung ang Diyos kaya siyang patawarin, tayo pa kaya? But the bottom line is this, na hindi nag-give up. Hindi bumitaw, mga kapatid. Sa mga kabataan natin, hanggat kaya niyong mag-aral, mag-aral kayo ng maayos. Hanggat ang magulang niyo may naipo-provide, study well. Study before pleasure. Hayaan niyo yung mga, kung nakikita niyo yung mga kasama niyo, mga kaklase niyo, puro McDonald's, hayaan niyo sila sa McDonald's. Time will come, hospital ang dulo niyan. Jollibee na lang. Mas malaki, mas masarap, mas juicy. But again, patawa-tawa lang tayo dito mga kapatid. Pero pag tayo tinamaan ng isang problema, issue na mabigat, it's not easy to give up. Hindi madali ang magsabi na hindi ako mag-give up dito. No. Pag fresh pa ang sitwasyon, ang problema, you cannot smile. Hindi mo kayang tumawa. Pero pag lumipas na dahil sa tulong ni Jesus, because hindi tayo pwedeng lumago sa church na wala tayong experience kasama natin si Jesus. Brother John, andyan naman si Brother John. Balik tayo sa Jollibee. Alam niyo mga kapatid, yung isang Chicken Joy, ang sabi ng doktor, ang isang Chicken Joy, McDonald's, ano pa ba? KFC, basta yung mga fried chicken na yan, Popeyes, yung Popeyes, yung Popeyes, Popeyes. Yung isang Chicken Joy na yan, ang sabi ng paliwanag ng mga doktor, isang Chicken Joy, ang mantika, ang content niyan, yun na ang pinakasapat na consumption natin sa buong araw. Ang problema, hindi lang naman isang Chicken Joy ang kakainin mo. Isang bucket.
Oh, di ba? No? So, just imagine, kain ka, 2, 3, 4, no, isang buo, isang buong andoks o mang inasal o ano man dyan. No? Just imagine, isang chicken lang, yun na yung consumption mo, kakain ka ng 2, ng 3, ng 4. No? Tapos maya-maya, magreklamo ka, masakit ang dibdib mo. No? No? Bakit masakit ang dibdib mo? Parang hirap ako mahinga. Lahat ng mantika, hinigop mo na eh. No? Kinain mo na lahat. No? Noodles. No. No, pansit canton, noodles, no. Isang pack lang yan, mga kapatid. Magkano noodles ngayon? No, 15, 20. No, isang pack na noodles na yan, ang equivalent na yan, lahat ng sodium, asin na kailangan ng katawan natin, yung pack na yan, sapat na yan sa buong araw. Just imagine, 2, 3 noodles ka sa isang araw. Tapos hindi lang yan ang kakainin mo, may iba ka pang pagkain, lagyan mo ng magic sarap, ng kinor, ng betchin, lahat na lang, tapos salihan mo pa ng milk tea, ng tapos bawat subo mo, never give up. Never give up. No. Tuloy lang. No. Tapos tatayo tayo dito, please pray for me, sobrang taas ng kolesterol ko, ganito, ganyan. No? Sabi ni Jesus, give up ako sa'yo. No? Dahil sa hirap. No? O say, praise the Lord. No? But again, mga kapatid, no, wala sa vocabulary ng Diyos na mag-give up siya sa atin. No? And God will never give up on us, mga kapatid. No? Ang dami nang nagpatunay dyan, si Jacob, si David, no, ang Diyos walang nagawa pagdating kay Judas, siya nagdesisyon nun. No. But because of repentance, no, ano ang nangyari kay Peter? He has given another chance sa ministry, sa gawain. No. But the moment na tayo na ang mag-give up sa buhay, no, just imagine, sa atin na lang, kasi pinag-uusapan natin ng church, pag ikaw nag-give up, sino ang pwede mong idamay? Damay mo, pwede mong madamay mister mo, misis mo, anak mo, mga kapatid mo, pwede mong idamay ang buong church. No? Pwedeng mangyari yun. Pag tayo ay nag-give up. But God is so good na ang kanyang reminders andyan palagi. No? Ang Word of God andyan palagi. No? Kung hindi man siya sumagot ngayon, Lord, wala pa rin ah. No? May sakit pa rin ako ah. No? Lord, hindi mawala-wala acid ko ah. Tuloy mo lang kasing kain na bawal. No? Dok, bakit mayroon pa? Ano bang kinain mo? Yung salad, Dok, nilagyan ko ng maraming dressing. No? Ano yun? Puro mayonnaise? Oo, may cheese pa, may mozzarella pa. Oh, sige. Itong gamot, tuloy mo lang kakainin mo, ha? No? Di disgrasya. Never give up. No? No? Just imagine, mga kapatid. No? Imagine natin, no? Ano ang sabi ng Diyos sa mga Israelites? Ilang beses nyo na akong pinainit ang ulo. Ilang beses nyo na akong hinamon dahil sa katigasan ng ulo nyo. Pero ni minsan ang Diyos hindi nag-give up. No. Nakatali ang Diyos sa kanyang salita na hindi niya iiwanan ng Israel. And remember, mga kapatid, we are the spiritual Israel. No. Ang pinangako ng Diyos sa atin, ano ang sabi niya? And I will be with you always. No, I will never leave you. I will not forsake you. Sasamahan ko kayo sa lahat as long as ikaw rin hindi ka nag-give up. Sa mga kabataan natin, again, never give up. Kung nahirapan kayo ngayon sa pag-aaral, continue. No, patuloy lang. Kung walang pamasahe, sige lang. Parte ng buhay yan. Parte yan ng pag pinaghugas kayo ng pinggan, huwag niyong pandilatan yung parents ninyo. No. Mamaya na, Nay. No. Busy pa ako, Nay. Huwag natin gagawin yan. Why? Paano pag nag-asawa ka na? No. Sino ngayon maghugas? Si Mister, siyempre. No. Sino magluluto? Si Mister, siyempre. No.
No, why? No. Yung pansamantalang kaligayahan ng mga estudyante dahil tamad. No. Ang sakripisyo niyan, buong buhay. No, time will come. No, kaya no, kung hindi man natin naranasan yan at ito na tayo ngayon, ang Diyos hindi bumitaw sa atin. Hindi niya tayo binitawan. No, marami sa atin dito nag-umpisa. No, wala talagang pamasahe. No, naranasan natin yan. No, nagkukwentuhan nga kami dyan na nung time, yung huling General Assembly, Convention, ano ba tawag doon? Sa Batangas. No, sabi ni Mr. Cyril, nung time na yon, yung doon sa Batangas. No, pag uwi namin dito, sabi niya, kanya-kanya yon. No, why? No, wala pa namang mga kutsi. No, may magbabas, may makikisabay, pero yung hindi kagaya ngayon, saan tayo pupunta? Kaninong sasakyan ang gagamitin? No. Because our God never gave up on us. Hindi tayo bumigay nung panahon na yon sa Kanya. And what we have right now is our reward with God. No, dahil sa sakripisyo, mga kapatid, na mayroon tayo. No, but now that we have this in our church, we must maintain our humility. We must maintain our humbleness. At kung ano man ang mayroon tayo, hindi natin yan pinagmamalaki. No, the more pa mas lalo, Lord, no, reward, ginawa mo sa amin ito, na ngayon ito na ang church, the more that we are thankful and we are grateful sa iyo, Panginoon, no, dahil sinamahan mo kami nung time na yon na gusto na naming mag-give up dahil mahirap maglakad. No. Pero habang naglalakad ka, Lord, wala akong pamasahe, pero love kita eh. No, gusto kong pumunta eh. Lord, ayaw ko na sana, pinagalitan ako eh. Pero habang naglalakad ka, hindi mo napapansin, tumitibay ang mga binti mo. No. Habang humaharap ka sa sitwasyon ng buhay, dahil sa prinsipyo na kailangan nating tayuan ng Diyos, habang inaharap mo yon, hindi mo napapansin, you are getting stronger day by day spiritually. No. Pero yung sakay ka lang lagi, door to door. Yan ang problema natin. Grabe pala to sa ibang bansa, no? Wala kang makitang tricycle o tricycle. No? Bihira ka makakita ng bisikleta. Bihira ka makakita ng motor. No? Yung mga senior citizens natin dito, very entitled pag nakapila, senior citizen, pila. Ma'am, dito ka. No, dito ka. Pagdating sa ibang bansa, walang senior citizen. No, pumila ka. Akalain mo yon, kalsadang-kalsada? No? Yung magtatapon ng basura galing sa hotel, ang daming basura, may kariton. Sabi nung nagtatapon, no? Parang 80 na yung edad. Pero trabaho niya yun. No, punta ka doon sa kainan, ang nagliligpit, mga matatanda. No, sila yung lahat kumikilos. No. Pagdating mo doon sa airport, yung matanda na parang na-stroke na, may hawak na tong, sabi ng matanda doon, no, kinukuha yung kapirasong dumi, kinukuha, pero trabaho niya yun. Pero dito sa atin, ang bata-bata pa, door to door na. No. Saan ka bababa? No, doon, yun yung gate namin. Ipakibaba mo ko doon. May ano. Anong nangyayari? No, kaya maya-maya, hindi ka na makakilos. No, may atrophy na. No, nanigas na lahat. Why? Lahat comfort. And we are so thankful to God na from time to time, bulabog ang buhay natin. Why? No, from time to time, yung comfort na yan, no, ang Diyos mismo ang nagpupersa sa atin. Why? Para hindi tayo mamatay. No? Kasi kung lagi na lang comfort, no, gusto ko ice cream. Lapit ice cream. No. Gusto ko Coke. 1.5. Akin na. 1.5 sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Akin na. No. Kilos. Wala na. No. Never give up. No. Never give up on a positive way. No. Huwag tayong pumayag on a negative na mag-give up tayo, mga kapatid. No, why? No, God is so good to us.
He never gave up on us. Hindi niya tayo binitawan, mga kapatid. No, hanggang ngayon, patuloy na inalalayan niya tayo. No, at hanggang ngayon, no, patuloy ang mga bagay na yan. No, because giving up is not an option. No, kahit gaano kahirap, we must never give up. No, kahit masama ng loob mo, anuman ang sitwasyon mo dito sa church, no, pag nagkamali ang kapatiran natin, na-offend ka, hindi kasalanan ng Diyos yun. Kasalanan niya yun. Tapos idadamay natin ng Diyos, ayaw ko na magsimba. No, idinamay na natin yung Diyos. No. Just imagine kung ang Diyos ang nag-give up, tapos tayo. No. Pag ang Diyos ang magsabi, hands off ako. No. Tapos na tayo. But Lord, we are so thankful, we are so privileged, we are so grateful na hindi ka nag-give up sa church. Hindi mo kami binibitawan. Hanggang ngayon, inaalalayan mo kami. At kitang-kita namin, Jesus, ang resulta sa church na ito. Kita namin ang resulta na hindi mo kami pinapabayaan. No. So we praise the Lord. Thank you, Jesus. We love you, Lord.